We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon, hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Dahil sa ulan at high tide, nakakaranas ng baha ang ilang mabababang lugar sa Dagupan City. Narito ang report. Ganito ang sumalubong sa mga motorista sa MH Del Pilar Street sa Dagupan City mag-aalas 11 ng umaga kanina. Abot din ang baha sa may AB Fernandez Avenue. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, ang baha ay dulot ng high tide, bagyong guring at habagat. Mas mataas naman ang antas ng baha sa may kalsada ng Barangay Herrero Perez. Kaya pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Ganito rin ang sitwasyon sa may Zamora Extension. Possible itong mga barangays ng Guerrero Perez, parts ng Mayombo, parts ng Pugo area, tapos mga Lasik area po natin, tapos dito sa may Bacayao. So ito naman yung areas naman natin na talagang prone sa pagbaha. At itong mga sitio patalan ay ito yung mga unang-una na nababaha. Pinasok naman ng baha ang bahay ni na June sa Barangay Herrero Perez. Aburido sila ngayon sa pagtaas ng gamit at paglimas ng tubig. Pag walang ulan, kahit high tide, walang tubig naman. Mataas na kasi yung drainage. Tapos ito, mababa na kami. Yung sa likod namin, ilog. Ayon sa CDRRMC, mga mabababang lugar at mga barangay na tabi lamang ng ilog ang nakararanas ng baha. Humuhupa naman daw ito tuwing hapon kapag wala ng high tide, liban sa mga lugar na walang labasan ng tubig. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Idineklarang totally damaged dahil sa pagguho ng lupa ang 11 bahay na nasa tabing ilog sa Narvacan, Ilocos Sur. Nakatutok live si Ivy Hernando. Ivy? Chris, 13 bahay na ang ikinonsiderang totally damaged dito sa Narvacan, Ilocos Sur. Kabilang na yung isang bahay na natabunan ng landslide. Masakit para kina Mang Rogelio na lisanin ang kanilang bahay na ilang taon nilang ipinundar sa Barangay San Pedro, Narvacan, Ilocos Sur. Pero kalikasan at panahon na ang nagdikta dahil sa patuloy na pagguho ng lupa dulot ng dalawang magkasunod na bagyong Egay at Goring. Ikarkarigatin mga klonen ma'am ta kas dalang arti na pasama ko. Daw-dawatin miti agtuturoy ma'am ta dawatin mga ikanda kami kumati ko pagpatadaran ti balay mi mo pag umalisan mi ma'am. Ang malaking bahay na ito ni Nanay Genoveva kailangan na ring iwan dahil sa peligro sa lugar. Panawagan niya ay malagyan ng slow protection o flood control ang ilog. Tapno sa anin nga maala dagat ito'y balbalay mi dito'y. Akaasi kami awanin ti amumi nga pagyanan. Apo Presidente, tulungan da kami dito ita. Sa anin nga matindag dagat ito'y balbalay mi. Wala ng tao sa ibang bahay. Halos nabuhat na ang kanilang mga gamit. Ang bahay na ito, binaklas na ang mga bintana. Lahat sila rito. Dati nang nawalan ng bahay ng tangayin sa tabing dagat, inakala raw nilang ligtas sila sa nilipatan pero naulit ang nangyari. Sa pagsusuri ng LGU, 11 bahay ang anumang oras ay maaaring gumuho na idineklara ng totally damaged. Dating batis daw ang ilog na makipot at halos natutuyo kapag tag-init. Pero sa pagbabago ng panahon at pagdaan ng malalakas na bagyo, isa na itong malawak na ilog at di kalayuan ay kita na ang bukana nito. Nasa 1,771 na pamilya ang apektado. Katumbas yan ng 5,446 na individual mula sa 22 bayan. Yung mga iba ma'am ay nakauwi na po pero mayroon pa ding 2 barangay na nasa evacuation center sa ngayon. Meron tayong 52 families at may 175 individuals.
Pinag-aaralan na ng LGU ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan ng Narvacan. Dahil ma'am sa halos lahat ng bahay dito ay flooded na po at saka madami na po yung bilang ng damaged na houses. Chris, nakapagpamahagi na ng relief items gaya ng food packs at sleeping kits doon sa mga apektadong residente. Hiling na lang nila lalo na dito sa Barangay San Pedro na mabigyan sila ng mas maayos na access road dahil nga doon sa naputol nilang kalsada at doon pa rin sila sa makipot na tambak dumaraan. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Naitala rin sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon ang malalakas na pag-ulan at mga insidente ng landslide. Narito ang report. Isang landslide ang naitala sa Barangay Daan Pare, Orion, Bataan pasado alas 9 ng umaga kahapon, August 27. Ayon sa inisyal na ulat mula sa Orion Municipal Police Station, gumuho ang pader ng ginagawang subdivision sa lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan. Initial investigation po, yung pong mga tubig mula po dun sa bundok, ito po ay bumaba at na-trap po ito sa pader po nung meron po kasi ginagawang subdivision po dun sa lugar. At sa dami po ng volume ng tubig, kaya po nag-collapse po yung pader na nag-cause po ng landslide. 2 kataong sugatan na agad dinala sa pagamutan. 10 bahay naman ang pinasok ng putik mula sa landslide kung saan 18 individual ang apektado. Sa Peña Rubia Abra, hindi madaanan ang provincial road na ito sa bahagi ng Barangay Patiao matapos gumuho ang lupa sa ilalim ng kalsada dahil sa nararanasang pag-ulan dulot ng bagyong Goring. Nasira rin ang riprap sa gilid ng kalsada. Ayon sa opisyal ng barangay, umapaw ang sapa at kanal na malapit sa kalsada na dahilan ng paglambot ng lupa. Pinangangambahang bumigay rin ang kalsada. Kaya't nilagyan na ng harang ang lugar at walang pinapayagang makadaan na anumang klase ng sasakyan. Ininspeksyonan ng tauhan ng Provincial Engineering Office ang lugar. Pinadapa naman ng malakas na ulan at hangin ang mga palay sa mga bayan ng Gamu at Burgos sa Isabela. Halos walang makitang tao sa kalsada. Nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon sa mga bayan at syudad sa Isabela. Sa Kasiguran, Aurora, pinagbawalan na ng LGU ang mga mangingisda na pumalaot sa dagat. Bawal na rin ang lahat ng water activities para iwas disgrasya. May ilang barko na rin ang dumaong sa Kasiguran Port. Sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, nakaranas din ng makulimlim na panahon hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Nakaalerto na ang iba't ibang ahensya sa Nueva Ecija para sa magiging epekto ng bagyong Goring sa lalawigan. Chris Zuniga, One North Central Luzon. Ilang lugar sa Luzon na nanatili pa rin sa wind signal number 1. Tutukan sa report. Hindi na lang bagyong Goring ang patuloy na minomonitor ngayon ng Pag-asa dahil may isa pang bagyong nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa latest bulletin ng Pag-asa, dahil sa bagyong Goring ay nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern at central portions ng Aurora, Pulilio Islands, northern at eastern portions ng Camarines Norte, kabilang ang Calaguas Islands, northeastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Huling namataan ang bagyong Goring sa layong 245 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Pa-east-northeast ang kilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalapit sa Batanes ang bagyong Goring sa Miyerkules. Posibleng lumabas na ito ng par sa Huwebes, sa kababaybayin ang Taiwan Strait bago maglandfall sa southeastern China sa Biyernes. May tsansa pang magkaroon ng pagbabago sa track ng bagyo kaya patuloy natin niyang tututukan. Samantala, lumakas ang bagyong nasa labas ng par at isa na ngayong tropical storm na may international name na Haikui. Wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa ngayon pero inaasahang papasok yan sa par sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Dahil sa epekto ng bagyong Goring at pinalalakas o hinahatak nitong habagat, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela at Ilocos Region, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon.
May iba't ibang pakulo naman sa unang araw ng paghahain ng COC ang ilang aspirants para sa eleksyon sa Dagupan City. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, Malafiesta ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Dito yan sa Dagupan City para sa 2023 Barangay at SK elections. Maingay ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa Dagupan City para sa 2023 Barangay at SK elections. Iba't ibang pakulo ang natunghayan. Sakay ng truck ang grupong ito at tumugtog gamit ang tambol, saka pumarada. Ang bawat partido naman may iisang kulay na damit na pampaswerte raw. Barangay to determine kung ilan yung pinakamarami. Basta ang kabuuan po dito sa lungsod ng Dagupan, we are expecting around 2,000 to 2,500 aspirants na magpapile ng kanilang COC until the last day. Ayon sa Comelec Pangasinan, inaasahang aabot sa 60,000 ang maghahain ng kandidatura sa probinsya. Ang bulk po niyan manggagaling sa Sangguniang Kabataan dahil sa SK Reform Law. Kaya nakiusap po kami sa ating counterpart sa PNP, sa AFP na samahan kami, dagdagan yung security. Nagsimula na ring magpatupad ng Comelec checkpoint at gun ban. Maagang pumwesto sa Dagupan City ang pulisya at sinita ang mga motorista. Even before na nag-start po yung filing ng COC ng ating mga candidates at kasama na rin po ang inyong kapulisan sa pag-surrender ng kanilang mga firearms na hindi rehistrado. Sa Abra, dinagsari ng aspirants ang unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa barangay at SK elections. Nawalan man ng kuryente dahil sa pinalitan na transformer. Tuloy pa rin ang pagtanggap ng Comelec sa COC. I'm happy to see that there are a lot of candidates in the COC filing venues, and this is really a sign of democracy in these municipalities. Chris, pasado alas 5 na ng hapon at nagpapatuloy pa rin itong ang filing ng Certificate of Candidacy dito yan sa Dagupan City People's Astrodome. Ayon naman sa Pangasinan PPO, generally peaceful ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy dito sa buong probinsya. Paalala lamang o abiso lamang ng Pangasinan PPO sa mga motorista, magbaon ng mahaba-habang pasensya sa kanilang biyahe lalo't aasahan nila ang kaliwat kanang Comelec checkpoint. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lola sa Ilocos Sur nalunod sa kasagsagan ng Bagyong Goring. May ulat si Ivy Hernando. Sa creek, di kalayuan sa kanyang bahay, natagpuan ang bangkay ng 70 anyos na si Juanita Pacubas sa Barangay Bulag East, Bantay, Ilocos Sur. Sabi po nila na baka nagtapon siguro yan ng basura tapos nadulas, tapos diretso na doon sa may creek. Malapit po sila kasi sa creek yung bahay nila. Ito rin daw ang paliwanag ng kapatid ng biktima sa pulisya. Wala namang nakikitang foul play ang otoridad sa insidente. Wala pang pahayag ang pamilya. Matapos ang halos isang buwang paglilinis para matanggal ang makapal na putik na iniwan ng Bagyong Egay sa Pantay Tamurong Elementary School ng Kawayan, Ilocos Sur, muli itong binaha sa kasagsagan ng Bagyong Goring. Napasugod pa sa eskwelahan ang mga guro pero ang baha umabot umano sa loob ng ilang silid-aralan. Pasukan na bukas pero dulot ng pagbaha, magiging modular classes ang unang linggo ayon sa pamunuan ng eskwelahan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Bahagi ng water impounding sa Alcala, Cagayan, nagkabitak-bitak. Mahigit 50 mag-anak inilikas. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine?
Chris, binabantayan sa ngayon ng otoridad ang water impounding station sa bayan ng Alcala. Bukod sa water impounding, binabantayan din ng PNP ang mga residente na nasa evacuation center. Inilikas ng PNP at MDRRMO ang 56 na mag-anak katumbas ng 159 na individual matapos madiskubre ang malaking bitak at paglubog ng bahagi ng small water impounding project sa Barangay Kabuluan, Alcala, Cagayan. Dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Guring, halos mapuno ng tubig ang water impounding. Talagang ninenervyos ma'am kasi first time in history na ganyan yung aming dam dito sa Kabuluan, yes ma'am. Bantay sarado ng otoridad ang mga apektadong residente na kasalukuyang nasa Kabuluan Elementary School. Hindi pa kasi sila pinababalik sa kanilang mga bahay. Hanggang nakabantay pati ang ating katuwang din natin ng BFP, pati mga tao ko nandun pa sa area until now ma'am. Ininspeksyon na ng Mines and Geosciences Bureau ang lugar. May tuturing daw na landslide ang nangyari at ang kanilang rekomendasyon, delikado at peligroso pa sa lugar, kaya't dapat munang manatili sa evacuation center ang mga residente. Naka-force evacuation naman na po yung mga tao, which is good. Panatilihin po muna natin silang naka-evacuate until such time na ma-evaluate po talaga itong area to na deemed okay na po or stable na po siya. Huwag po kayong mag-alala, we are on top of the situation. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng antas ng tubig sa water impounding station. Ang ginagawa ng lokal na pamahalaan ay binuksan na yung valve ng impounding station at tuloy-tuloy yung pag-release ng tubig diretso sa irrigation canal. Yung binagsak na ulan sa Vizcaya, Quirino and Isabela, ini-expect pa natin na bababa pa dito sa province. Sa ngayon, lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa 10 bayan sa probinsya. Wala pang supply ng kuryente sa 210 na mga barangay sa 11 bayan. Chris, as of 5 p.m., umabot na sa 6 meters ang antas ng Cagayan River. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin na nadaragdagan ang bilang ng mga barangay na nalulubog sa baha. Samantala bukas, Chris, first day ng balik eskwela pero suspended ang klase sa lahat ng antas dito sa probinsya ng Cagayan. Ang ilan kasi sa classroom ay lubog sa baha habang ang ilan naman ay ginagamit na evacuation center. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban, at mag-ingat kayo. Mga manggagawa sa Cagayan Valley humihiling ng 100 hanggang 150 pesos na aumento sa sahod sa isinagawang Regional Wage Board public hearing. Narito ang report. Humihiling ang mga manggagawa sa Region 2 ng 100 hanggang 150 pesos na aumento sa arawang sahod sa isinagawang public hearing ng Regional Wage Board na ginanap sa Cagayan. Pero hiling ng mga employer, pansamantalang status quo sa sahod dahil sa epekto ng pandemya. Gayunman, payag daw sila sa 10 pisong dagdag sahod para sa mga manggagawa. Aminado rin ang mga pamunuan ng Department of Agriculture na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya kailangan daw ang masusing pag-aaral sa hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kung makita natin medyo tumaas po yung presyo po ng SGK natin ng June-July ng taong 2022. Ito yung taon na nagkaroon tayo ng outbreak dito sa part ng Isabela. So mayroong able po yan. Nilikom ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga suhestyon at pahayag ng mga dumalo na umabot sa halos 500 katao. Pag-aaralan daw ang mga ito bago magpalabas ng desisyon ukol sa hiling na wage hike. This public hearing will aid us to formulate an equitable solution among employer and employee. Thank you very much. Let us move forward with a shared commitment to creating a just and prosperous society where workers are fairly compensated for their labor. Sa kasalukuyan, nasa 420 pesos kada araw ang minimum na sweldo ng mga nasa retail at services sectors. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ilang residente sa Kalasyaw, Pangasinan magdamagan ang paggawa ng bangka. Alamin kung bakit sa report ni Russell Simorio. Binahana ang ilang bahagi ng Barangay Lasib, Kalasyaw, Pangasinan dahil sa malalakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Guring. Maingat sa pagmamaneho ang mga motoristang dumadaan sa binabahang kalsada. Sa Barangay Talibao naman, magdamagan ang paggawa ng bangka
dahil sa inaasahang pagtaas pa ng antas ng tubig. Gawa sa metal ang mahigit 5 bangka na inaayos ni Mang Mario. Gagamitin itong transportasyon sa baha. Maraming nagpapagawa ngayon kasi simula nung bumaha, sobrang lalim. Kanya-kanyang nagpapagawa ng bangka ngayon. Pinag-iingat ang mga nakatira sa tabi at malapit sa Marusay River. Experience namin dito, talagang malalim ang baha dito. Kaya yung mga nagpe-prepare na sila na magpagawa ng bangka. Mahigpit na minomonitor ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga river system sa probinsya, gaya ng Sinukalan River na tumaas na ang antas dahil sa pagbaba ng tubig mula sa upland. Sa ngayon, naka-red alert status ang tanggapan. Lalo pang paigtingin po yung kanilang response, yung kanilang preparation, yung kanilang monitoring. Ito po sa ating mga affected areas, lalo na yung sa mga flood-prone areas po natin. Kasama si Henry Dominsil, Russell Simorio, One North Central Luzon. 6 na katao kabilang ang 8 anyos na batang babae patay sa banggaan ng truck at van sa Bawang La Union. Naka-alerto si Claire Lacanilaw. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang pamamasyal ng magkakaanak matapos bumangga ang kanilang sinasakyang van sa isang trailer truck sa Barangay Santiago, Bawang La Union. Makikita sa live video ang matinding pinsala sa van. Nasawi ang 6 na sakay ng van, kabilang ang 8 taong gulang na batang babae. 4 na katao na sakay din ng van ang nasa pagamutan. According sa eyewitness natin, nung makarating sila dun sa place ng incident, bigla na lang nag-serve itong van na umagaw ng linya dito sa trailer truck. Ito namang trailer truck, sinubukan pa niyang iwasan, nag-shoulder siya, pero nagip pa rin siya ng van, kaya yung nangyari po yung aksidente. Naiuwi na sa Isabela ang mga labi ng 4 na biktima. Ayon sa kaanak ng 2 sa mga biktima na nakaburol sa La Union, pauwi na sana ang mga biktima sa La Union galing sa pamamasyal sa Tondaligan Beach sa Dagupan City nang mangyari ang aksidente. Pero ma'am, hindi naman talaga sila pupunta dito. Dapat kasi ang plano po kasi nila sa Baguio po pupunta. Kaya yung kapatid ko po na na sumama, magkukommute lang po sana na uuwi dito kasi yung anak ko po dito mag-aaral. Para lang pong may kasama siyang magbitbit dun sa dalahin po na dala-dala nung asawa ko. Pero ganun naman na po yung nangyari. Ligtas naman ang driver ng truck na nagtamo ng minor injury. Ayon sa pulisya, nadaan sa areglo ang insidente. Sa mga kababayan po natin ngayon na bumabiyahe, lalo po ngayon at may bagyo, ingat lang po tayo lagi sa daan at maging defensive driver. And sa mga drivers naman po, kung hindi na po kaya ng katawan natin na magmaneho, hindi naman po masamang tumigil at magpahinga para maging alerto pa rin po tayo sa pagdadrive. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Na-recover mula sa isang abandonadong sasakyan sa Mabalacat City, Pampanga ang tinatayang nasa 1.3 billion pesos na halaga ng shabu. Tutukan sa report. Aabot sa 1.3 billion pesos na halaga ng shabu ang na-recover ng NBI Manila Task Force on Anti-Illegal Drugs mula sa isang abandonadong sasakyan sa Mabalacat City, Pampanga. Tumambad sa mga otoridad ang mga iligal na droga na isinilid sa sako-sakong T-bags. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng otoridad sa LTO para matukoy ang may-ari ng abandonadong sasakyan. Arestado sa buy-bust operation ng PIDEA at NBI ang 20 anyos na lalaki na umano'y supplier ng shabu sa Cordillera. Isinagawa ang operasyon sa Asin Road, Baguio City. Nakilala ang sospek na si Muhammad Yasser Pangadapon na tubong Marawi City. Nasa 150 na gramo ng shabu ang nakuha sa sospek na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Timbog naman ng 23 anyos na dating drug surrendery sa drug buy-bust operation ng pulisya sa Vigan City, Ilocos Sur. Nakuha mula sa suspect na si Edison Flores Bautista ang isang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 3 gramo at nagkakahalaga ng 3,000 piso. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gumuho ang kalsada sa Benguet dahil sa pag-ulang dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyo. Nakatutok si Russell Simorio. Bumigay ang bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Basyoy, Kabayan, Benguet dahil sa landslide bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Apektado ang ilang residente at motorista. Ayon sa MDRRMO, lumambot ang lupa dahil na rin sa malaking volume ng tubig mula bundok. Hindi kaya yung volume ng tubig, tumaan dun sa mismo sa kalsada, tapos tinangay na yung lupa. Sa Botolan, Zambales, bumigay ang ilang bahagi ng Karaal Bridge kaya pansamantalang isinara sa mga motorista. Mahina na raw ang pundasyon ng tulay. May detour po kasi yan yung Karaal Bridge sa baba, yung malalaking sasakyan, dump truck. Doon sila dapat dadaan. Ay siya, doon na duman sa taas. Kaya bumigay. Sa Binmaley, Pangasinan, sinulit ng mga bisita ang paliligo sa dagat ngayong long holiday weekend sa kabila ng mataas na alon. Nakadaong ang mga bangka dahil hindi pinayagang pumalaot ang mga mangingisda. Ayon sa PDRRMO, binabantayan ng mga bayan ng Binmaley, Mangaldan, Calasiao, Santa Barbara, Lingayen, Mangatarem at Dagupan City sa posibleng pagbaha dahil sa epekto ng bagyong Guring. Inaasahan kasing tataas ang antas ng mga river system gaya ng Sinukalan River. Minomonitor po natin yung mga karatig bayan at saka karatig probinsya, mga kapitbahay po natin. So, depende na rin po kung sa gaano kalakas yung ulan na ibubuhos po niya sa upland dito po sa may parteng Benguet. Nakahanda ang mga rescue equipment at vehicles sakaling kailanganin. Handa rin ang mga evacuation center sakaling may kailangang ilikas. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, narito naman ang kwento ng jeepney driver na tinulungan ng may-ari ng sasakyang kanyang nabangga sa Guagua, Pampanga. Tunghayan sa report. Sa pool sa CCTV ang pagbangga ng jeep sa van na nakaparada sa isang gas station sa Guagua, Pampanga. Nagasgasan ang van matapos sumabit sa bumper ng jeep. And then naka-live kami noon sa mismong shop kung saan nakapark yung van. And then may narinig po ako na parang may bumangga. Pagkakita ko nga, madam, yung van na yung nasagi ni tatay. Matanda na po pala siya and hirap na hirap po siyang maglakad and hinihingal talaga siya. Doon pa lang po is imbis na awa po yung nangibabaw talaga sa akin noon. Pero imbes na umabot sa demandahan at bayaran, tila naging blessing in disguise pa ang nangyari sa 74 years old na driver ng jeep na si Lolo Victor Sison dahil tinulungan pa siya ng mga may-ari ng nabanggang van. Ibinalik ng magkapatid na sina Carla at Camille ang 3,000 pesos na ibinayad ng operator ng ipinapasadang jeep ni Lolo Victor. Sinorpresa, binilhan ng groceries at may pabonus pang cash. Sabi ko, ibalik mo yung 3,000 kasi sabi ko, baka hindi nga nakatulog si tatay. So, minsan yung kinikita daw niya is nasa 200, 300, to 500 kapag sinwerte. Umani ng good vibes mula sa netizens ang post tungkol kay Lolo Victor. Hindi mo alam kasi kung may pinagdadaanan yung tao. It's easy to judge. And it's easy to react. Minsan, hindi mo kailangang maging tama. Minsan, kailangan mong umunaw. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Well, kung ako ay isang mabibigyan ng chance para maging isang hero, syempre ililigtas ko yung mga, or tutulungan ko yung mga tao na nangangailangan ng aking tulong. Kasi, di ba, when you become a hero, meron ka mga abilities and capabilities na nagagawin mo as an individual. So, first and foremost, tutulungan ko talaga yung mga tao na nangangailangan ng tulong ko bilang isang hero. Wonder Woman na lang kasi babae naman ako. So, kapag nabigyan ako ng pagkakataon maging hero, ma'am, for one day, para sa akin, tutulong po ako sa mga kapwa natin na mahihirap.
And as a criminology graduate and as a future law enforcer, gusto ko rin po talagang tumulong sa mga kapwa natin, lalo na yung mga nangangailangan. If may katak chance agbalin nga bayanity one day, good. I want to share the financial of the estudyante kasi da kami estudyante dapat marigigat kami ti agi budget lalo ti financial. Tutulungan ko na lang po yung mga taong nasa kalsada na tumatawid po. Superman siguro. Para makapag-travel. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.